Atensyon mga Filipino senior citizens, bakit nga ba may natatanggal sa DSWD Social Pension Beneficiary? Ano-ano ang mga dahilan? At paano nga ba makakasama dito at makatanggap ng 1,000 piso buwan ng pensyon? Lahat ng yan natin pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, makinig mga senior citizen. Bakit nga ba may tinatanggal sa ngayon ang DSWD dito sa Social Pension Beneficiaries? Ano-ano ang mga dahilan? At paano nga ba kayo makakasali at makakuha ng 1,000 piso na buwan ng pensyon? Mamaya-maya pag-uusapan natin yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto no, kasi napakaraming tinatanggal ngayon ang DSWD sa social pension. No, marami po ang naalis sa listahan. Marami ang natanggal sa pagiging benepisyaryo sa social pension. Hindi lamang ito nangyayari in Iloilo, in Cebu, no, kundi maging sa ibang rehiyon dito sa ating bansa ay marami din po ang natatanggal sa listahan. So ano ba ang rason? Bakit may mga natatanggal dito sa social pension na kung saan 1,000 piso na pensyon ito ha, buwanan po yan mula sa gobyerno at namamahala po dyan ay ang DSWD. So ang payout nito every 3 months or quarterly sa halagang 3,000 piso. And in whole year ay meron pong 12,000 pesos kabuuang halaga na inyong makukuha. So, ang mga rason kasi, balikan lang natin yung criteria. No? Una sa lahat, balikan natin yung criteria. Napakalinaw ng criteria po ng social pension. Paano makasama? Una po, kailangan, alinman ha sa babanggitin natin, hindi naman siya kailangan na lahat ay meron kayo. At least merong isa. So una, may karamdaman. No? Yung may mga iniindang sakit sa katawan, may mga stroke, yung mga ganon, no? May mga iniindang karamdaman po, no? And pangalawa, mga PWD, may mga kapansanan. So, pwede din po yan makasama sa social pension. Pangatlo, yung ating mga walang source of income, no? Minus walang source of income, walang hanap buhay, no? Hindi nila kayang tustusan ang kanilang pangangailangan dahil wala nga po silang mapagkukunan ng pera para pangtustos sa kanilang pangangailangan gaya ng pagkain, gamot at iba pa. Pang-apat naman ay yung mga walang nag-aabot na ng sustento mula sa kanilang pamilya, no? Walang nagbibigay ng sustento mula sa anak o any family related, no? So, yun po yung tinatawag natin na indigent na mga senior citizens, no? Ay, ibig sabihin ng indigent, mga mahihirap, no? Talagang walang-wala. So, yun po yung criteria ng DSWD Social Pension. Aba, no? Meron kasi mga nakakalusot na mga kahit naglalakihan ang bahay, may mga anak sa abroad, no? May trabaho, tumatanggap ng honorarium, no? Yung iba may mga negosyo, malaki ang lupain, may mga hayop, no? Malaki ang farm. Still nakasali pa rin sa social pension. Kaya nga po, ini-evaluate po yan ng DSWD. Gaya ng mangyari po in Negros, in Iloilo, in Aklan, in Antique, kung saan po, no? Kung naalala ninyo,
nasa 13,000 mahigit na mga benepisyaryo ng social pension ang tinanggal doon, no, last year. So, meron kasing ginawang re-evaluation ang DSWD doon sa mga rehiyong iyon, no, kaya nakita doon, nako, merong nakasama na may trabaho, may honoraryo, na may mga nakasama doon na meron namang negosyo, may mga anak na nagsusustento, may mga anak na nasa abroad. In short, hindi talaga kasali sa criteria. Kaya nga po sila tinanggal. So yun po yung mga rason bakit tayo natatanggal. Kaya, no, sa mga senior citizen na alam nyo naman hindi kayo qualified sa criteria ng DSWD Social Pension, wag na kayong makisali kasi kawawa naman po yung mga talagang indigent, yung mga talagang benepisyaryo talaga, no, na mahihirap na mga seniors na dapat sana sila yung nakakasali, nakakatanggap ng pensyon. Kawawa din po sila, no? So, wag na kayo makisali, wag nyo nang aagawan pa ng 1,000 piso lang naman yan, monthly, no, kung kaya nyo lang naman tustusan ang inyong pangangailangan. Kung sinusustentuhan man kayo ng inyong mga anak, may mga negosyo kayo. Dahil, no, once na mag-re-evaluation ang DSWD sa region ninyo, tapos nakikita po dyan na hindi kayo qualified, matatanggal pa rin po kayo. And konsensya na din po, no? Makonsensya na lang tayo eh. Yun lang talaga yung pinaka maganda siguro natin na sabihin sa inyo. Makonsensya naman tayo na hindi naman po para yan sa atin. May mas nangangailangan pa po. Kaya ibigay na lang po natin sa kanila. So, yun po yung mga dahilan bakit tayo natatanggal. And may mga cases din naman po, no, na lumipat ng ibang tirahan, no, ang nag-change in barangay. So yan, automatic tanggal po kayo sa listahan ng barangay. Pwede kayo mag-reapply doon sa nilipatan ninyo na barangay. And ito nga, no, sa mga gustong sumali, no, kung feeling ninyo pasok naman kayo doon sa criteria na binanggit natin, alinman sa may kapansanan, may karamdaman, walang sustento na natatanggap, walang source of income o walang hanap buhay. Kung meron kayo niyan, no, pasok kayo sa criteria, mag-apply kayo. No? Magpalista kayo sa inyong barangay Senior Citizen Association o di kayo naman po sa OSCA office dahil i-endorse naman po yan sa DSWD sa region ninyo for evaluation. O di kaya sa MSWDO or sa SWDO office na nasa city or munisipyo ninyo, mga lolo at lola. So mag-apply kayo kung alam nyo sa sarili ninyo na pasok kayo sa criteria na kailangan talaga kayo na makasali sa social pension para po kayo magkaroon ng 3,000 pesos every payout, every 3 months po yan. And sa buong taon, meron niyang total na 12,000 pesos na inyong makukuha bigay ng gobyerno sa ilalim po ng DSWD. Kahit pa paano, malaking tulong sa mga merong maintenance na gamot, mga pabili po ng pagkain, gatas at iba pa, no? Malaking tulong na po yan sa inyo, mga indigent senior citizen. Kaya naman, mga senior citizen, ano po yung komento at reaksyon sa balitang ito? Kumusta po sa inyong lugar, sa inyong barangay? Sino sa inyo dito ang benepisyaryo ng social pension? No? May alam ba kayo sa inyong barangay? May kilala ba kayo na nakasama, nakasali? Kahit may kaya naman sa buhay? No? Saang lugar yan? No? Pakikomento sa comment section na nasa baba. Pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating support text button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po. I-click po ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda, programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click
ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari niyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pa mga tanungan, maaari niyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.